Kabanata 731. Sa ngayon, may 20 minuto pa bago opisyal na magsimula ang welcoming party. Gayunpaman, ang engranding at masaganang bulwagan ay puno na ng mga numero mula sa negosyo at politikal na mga bilog. Nais ng lahat na makilala itong si Mr. Argel, at humingi ng pabor sa bagong pinakamayamang tao, upang makakuha ng ilang mga benepisyo. Bumukas ang mga pinto ng elevator, at si Kian na may gusot na buhok at may bagbog na mukha ay lumabas, patungo sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kuya, may nakabangga sakin. Ang mukha ni Kian ay lubos na nabaluktot. Siya, ang batang may bahay ng Treasure Pavilion, mula sa murang edad. Palagi niyang binubugbog ang iba, ngunit walang nang ahas na saktan siya. Lumingon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, naging malamig ang kanyang ekspresyon. May sumampal sa'yo, sinasampal nila sa mukha ang pamilya Chen. Nasaan ang taong ito? Ang lalaking ito ay ang nakatatandang kapatid ni Kian, ang manager ng Treasure Pavilion, si Gao Fei Chen. Tinakpin ni Kian ang kanyang mukha, nagngangalit. Umakyat siya. Kuya, dapat ipaghiganti mo ako. Baliin mo ang mga paa niya. Maya-maya lang, bumaba si Lito mula sa itaas. Siya nga. Siya ang bumugbog sa akin. Nang makita si Lito, agad siyang itinuro ni Kian. Nabaling ang tingin ng lahat kay Lito, kabilang sina Angel, Lulo, at Dek. Bamulong si Lulo, ngayon ay may problema si Lito. Si Gao Fei na ito ay kilala sa kanyang labis na pag-aalala sa mukha. Talagang tuturuan niya ng leksyon si Lito. Lahat ng iba ay tumingin na may hitsura ng pag-asa para sa drama na maganap. Itinuro ni Gao Fei si Lito, malamig na sinabi, "Hoy, bata, halika." Hindi man lang siya nilinga ni Lito. Nagdilim ang ekspresyon ni Gao Fei, at sinulyapan niya ang mga bodyguard na nakatago sa sulok. Dalawang matataas na bodyguard ang sumugod, pinigilan si Lito, at walang pakundangan na sinabi, "Bata, bingi ka ba? Pinapatawag ka ni Chairman Chen." Huminto si Lito, at nagtanong, "Ano ang problema?" Ngumisi si Gao Fei, "Anak, sinaktan mo ang kapatid ko. Ngayon ay tinatanggap namin si Master Argel, at ito ay isang magandang araw. Ayokong gawin itong masyadong nakakahiya. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking kapatid, pagkatapos ay babaliin ko ang iyong kamay, at matatapos ang usapin." Ang tono ng pananalita niya ay parang nag-aalay ng kawang gawa. Sumulyap si Lito kay Kian at Nishan, "Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit kailangan ko siyang saktan?" Napatingin ang lahat kay Kian, bahagyang nagbago ang mukha ni Kian, at napabulalas siya, Dahil gusto mo akong molestiyahin. Hindi ako sumang-ayon, sinaktan mo ako. Sumulyap si Lito kay Kian, tumawa ng malakas at sinabing, "Lady, humanap ka ng salamin at tingnan mong mabuti ang sarili mo. Sa hitsura mo, sinong normal na lalaki ang mangungulit sa iyo? Ikaw. Indirectly mo akong sinisiraan." Galit na galit si Kian na tila umuusok ang usok mula sa kanyang ulo. Ngumuso siya, "Kuya, huwag kang mag-aksaya ng oras sa kanya, baliin mo ang kanyang mga binti." Si Gao Fei ay hindi rin isang walang ingat na walang isip. Nang makita ang mamahaling damit at kalmadong kilos ni Lito, nagpasya siyang huwag ng basta-basta magalit sa kanya, at sa halip ay nagtanong, "Kuya, taga saan ka? Hindi ko kilala ang mukha mo." Tumayo si Lito habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, at mahinang nagsabi, "Isang bisita lang mula sa labas ng bayan, narito para magnegosyo." Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagbago ang mukha ni Gao Fei, nagpakawala ng malamig na tawa, "Isang tagalabas ang nang-ahas na ay bully ang kapatid ko dito, masyado kang matapang." Pagkasabi noon, nagbigay siya ng senadorios, at agad na humakbang ang dalawang bodyguard para sunggaban si Lito. Sa sumunod na segundo, direktang itinaas ni Lito ang kanyang binti, sinipa ang bawat isa. Ang dalawa ay tumilapon ng ilang metro, bumagsak sa lupa ng malakas, at sa lahat ng ito, ang mga kamay ni Lito ay nanatiling nakasuksok sa kanyang mga bulsa. Nang makita ito, lahat ay natigilan at sabay-sabay na medyo nasasabik. Ang batang ito ay talagang naglakas loob na lumaban, ngayon ang mga bagay ay kawili-wili. Kung handa siyang humingi ng tawad, baka pinakawalan siya ni Gao Fei. Ngayong natama na niya ang mga bodyguard, tiyak na hindi siya patatawarin ni Gao Fei. Ngumisi si Lulo, ang tiyuhin ni Gao Fei ay ang deputy chairman ng Chamber of Commerce. Narinig kong medyo marumi siya at may ilang koneksyon sa mga underground gang. Kung sangkot ang deputy chairman at ang mga leader ng gang na iyon, si Lito ay hindi aalis dito sa isang piraso ngayon. Pagkasabi noon, biglang bumantong hininga si Lulo at sadyang sinabi ng malakas, "Ang ilang mga tao, walang tunay na kasanayan ngunit kumilos ng mayabang. Ang mga lalaking walang kakayahan ay ganito lahat."
Ang mga mayamang babae sa malapit ay tumango bilang pagsang-ayon, eksakto, tingnan mo si Young Master Argel, napakabata ngunit pinakamayamang tao sa Hong City. Kung ikukumpara ang mga tao sa mga tao, nakakadismaya talaga. Talagang nagalit si Gao Fei, na may nag-aakusa na daliri kay Lito, galit na galit niyang sinabi, anak, sa tingin mo babagay ka dahil may kaunting mga pakulo ka. Ang mundo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa puntong ito, humiwalay si Sunshine sa kanyang ama at tumakbo patungo kay Gao Fei. Sinabi niya, Mr. Chen, sorry talaga, huwag mo siyang pansinin, humihingi ako ng tawad sa iyo. Sunshine. Si Gao Fei, 10 taong mas matanda kay Sunshine, ay palaging humahanga sa kanyang kagandahan, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Long time no see, lalo kang gumanda. Nakatitig si Gao Fei kay Sunshine, napakatindi ng kanyang tingin na nais niyang masilip ang loob ng damit nito. Medyo naiinis si Sunshine ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti, salamat. Kahit na bihira siyang manatili sa Hong City, narinig niya ang tungkol sa hindi magandang background ng pamilya Chen. Kung talagang gusto ni Gao Fei Chen na saktan si Lito ay nasa panganib. Sumulyap si Gao Fei kay Lito, at sinabi kay Sunshine na may palihim ng ngiti, kilala mo ang batang ito. Maaari ko siyang huwag pansinin, ngunit sa unang sayaw mamaya, kailangan mo akong samahan. Pagkasabi niya nun, muntik na siyang maglaway. Kung talagang makakasayaw siya na may nakamamanghang kagandahan tulad ni Sunshine at marahil ay kukuha ng pagkakataong makadama ng pakiramdam, hindi siya magdadalawang isip kahit na ang ibig sabihin nito ay paikliin ang kanyang buhay ng 3 taon. Nagsalubong ang mga kilay ni Sunshine. Bago pa siya makapagsalita, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang palso at hinayla siya sa likod. Nagulat si Sunshine, at tumingin kay Lito. Hindi umimik si Lito, ngunit isang mainit na agos ang dahan-daang damaloy sa puso ni Sunshine. Tama ang pagpili niya sa pagpili sa lalaking ito. Nang makitang hawak ni Lito ang babaeng pinangarap nila, maraming lalaki sa silid ang nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan, lalo na si Gao Fei, na halos sabog na sa galit. Sa napakaraming taon, hindi man lang niya nahawakan ang isang hibla ng buhok ni Sunshine. You brat! Bitawan mo na ang kamay niya, o puputulan ko ngayon. Galit na sigaw ni Gao Fei. Nanlamig ang mukha ni Lito, sinipa si Gao Fei na natamba sa sahig ng isang sipa. Sa sumunod na segundo, may lumabas na steak knife sa kamay ni Lito. Basag. Sa takot ng lahat, mabilis na pinutol ni Lito ang kanang kamay ni Gao Fei. Nagkaroon ng sandaling katahimikan na tumagal ng 1 segundo, pagkatapos ay isang kaguluhan ang sumabog. Sa pagmamasid sa pag-agos ng dugo at sa naputol na kamay, marami sa mga babae ang nagsisigawan sa takot, na nagdulot ng kaguluhan sa eksena. Maraming taong nakakakilala kay Gao Fei ang sumigaw, tawagan ang pulis, itigil ang punk na ito, huwag siyang pakawalan. Malamig na ngumuso si Lulu sa gilid, talagang nasaron ang isip ang punk na ito, tapos na siya. Natakot din si Angel, ngunit ang pag-iisip tungkol sa nalalapit na kapahamakan ni Lito ay medyo natuwa siya. Handa pang pumalakpak si Dek. Nang hindi na siya kailangan pang makialam, ang punk na ito ay naprovoke ang mga tao mula sa pamilya Chen, hindi nila siya pakakawalan. Tanging si Sunshine, namumutla sa takot, ang nagsabi kay Lito, dapat kang tumakbo ngayon, ako. May aalamin ako dito. Ngunit ngumiti lang si Lito nang walang pakialam, tumakbo. Bakit ako tatakbo? Pagkasabi nito, kumuha siya ng 2 baso ng red wine mula sa malapit na mesa, hinayla si Sunshine kasama niya, at umupo sa isang purple na sofa. Si Sunshine ay labis na nag-aalala noong una, ngunit nang hawakan ni Lito ang kanyang kamay, siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakadama ng lubos na panatag. Tumawag si Kian sa telepono, pagkatapos ay lumakad at sinigawan si Lito, anak, ipinaalam ko na sa tiyuhin ko. Siya ang vice chairman ng Hong City Commerce Association, tapos ka na. Nang marinig ito, si Lito ay hindi nataranta at nag-abot ng 1 baso ng red wine kay Sunshine. Kinapa nila ang kanilang mga baso, humigop siya, pagkatapos ay tumingin kay Kian na may pang-aasar, Vice President ng Commerce Association. Pakiusap pabilisan mo siya, nagmamadali ako. Napabuntong hininga si Kian, sa pag-aakalang may mali sa utak ang taong ito. Makalipas ang 10 minuto, dumating na ang ambulansya. Ang mga doktor ay nagsagawa ng hemostasis para kay Gao Fei at naghanda na ipadala siya sa ospital. Gayunpaman, tumanggi si Gao Fei. Tumingin siya kay Lito na may makamandag na ekspresyon, ngumingiti sa sakit, gusto kong makita kung paano mamatay ang batang ito ngayon. Makalipas ang ilang minuto, biglang pumasok mula sa gate ang isang malaking grupo ng mga tao.
Ang nangunguna ay isang lalaking nasa edad 50, matangkad na may makakapal na kilay at malapad ang bibig. Ito ay walang iba kundi si Samuel Yu, ang Vice Chairman ng Commerce Association. Sa likuran niya ay may higit sa 10 bodyguard, hindi lang kung sino, kundi mga retiradong espesyal na puwersa na kinuha niya sa malaking halaga ng pera. Ang bawat isa ay mayroong uri na kayang lumaban ng 10 tao ng mag-isa. Pagkapasok niya, nakita niya si Gao Fei, na nakaupo sa isang stretcher, at ang kanyang naputol na kamay. Malungkot ang mukha niya. Kamangha-manghang gawa. Gusto kong makita kung sino ang may ganoong katapangan. Galit na galit si Samuel kaya namuo ang mga ugat sa kanyang noo. Nang makita ang nakakatakot na hangin ni Samuel, maraming tao ang nagsimulang pawisan para kay Lito, nag-aalala na siya ay tapos na. Nang matapos magsalita si Samuel, isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw. Yung pumatol sa kamay ng pamangkin mo, ako yon. Ang nagsasalita ay walang iba kundi si Lito. Nang matapos siya ay mahinahon niyang hinigop ang kanyang red wine. Sa sandaling iyon, automatikong naghiwalay ang mga tao upang bumuo ng isang landas. Nang lumingon si Samuel, nakita niya si Lito na nakaupo sa sopa. Sa pagkakataong iyon, biglang nagbago ang mukha niya. Hindi nakita ng karamihan kung paanong sa ilalim ng kanyang mahabang trench coat, nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Hindi niya naisip sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na ang kanyang sariling pamangkin ang magbubunsod sa calamity deity na ito. Noong araw na iyon, sa pulong, personal na nasaksihan ni Samuel Yu si Lito na pinatay ang nangungunang bodyguard ni Kabutge, at napilayan ang braso at binti ni Kabut. Yung tipong cold-hearted ruthlessness, mas nakakatakot pa sa halimaw. Ang mas mahalaga, ang calamity deity na ito ay walang iba kundi ang sikat na ngayon, bagong hinirang na pinakamayamang tao sa Hong City ang Master Argel. Parehong ang kanyang husay sa martial arts at ang kanyang kayamanan ay nasa pinakamataas na pag-iral, paanong may makakalaban. Sa pag-iisip tungkol dito, basang-basa sa pawis ang likod na sando ni Samuel. Talagang natatakot siya na kapag hindi nasiyahan ang young Master Argel na ito, pupugutin niya ang kanyang braso o leeg. Sa puntong iyon, sinenyasan siya ni Lito, halika rito. Nakalunok ng laway si Samuel at naglakad patungo kay Lito. Itinulak ni Lito ang kanyang walang laman na baso ng alak, lagyan mo ako ng isang baso ng alak. Sa kanyang mga salita, ang mga tao ay huminga ng malalim. Ang batang ito ay naglakas loob na utusan ng Vice-Presidente ng Kamara ng Komersyo. Hindi siya umiinom ng labis, hindi ba? Sa sumunod na segundo, sa pagkamangha ng lahat, maingat na kinuha ni Samuel ang baso, nilagyan ito ng alak, at hindi nakalimutang panasan ng panyo ang baso. Sa pagbabalik kay Lito, iniharap ni Samuel ang baso ng alak sa magkabilang kamay, pakiusap. Kinuha ni Lito ang baso at casual na inikot ang red wine. Inangat niya ang kanyang baba at itinuro si Gao Fei sa hindi kalayuan, pamangkin mo. Halos maluha-luha si Samuel, pawis na pawis, oo, nasaktan ka ng walang kwentang batang ito, humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Natigilan si Gao Fei, dilat ang kanyang mga mata, kahit ang sakit ng sugat ay hindi napapansin. Nauutil niyang sabi, Tito, mali ba ang nainom mong gamot ngayon? Kabanata 732. Lumapit si Samuel kay Gao Fei, nang walang sinasabi, malakas niyang sinipa ang kanyang balikat. Ikaw walang modo, tumahimik ka. Matagal nang natakot si Samuel sa kanyang talino at hindi makapaghintay na sampelan hanggang mamatay ang bastos na pamangkin na ito. Si Gao Fei, na gumugol ng maraming taon sa mundo ng negosyo, ay hindi tanga. Naiintindihan niya ang nangyayari, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Si Kian, sa kabilang banda, ay hindi nasisiyahan. Galit na sigaw niya, Tito, anong nangyayari? Bakit ka pumanig sa isang estranghero? Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Habang nagsasalita siya ay tinuro niya ang kanyang namamagang pisngi. Si Samuel, galit na galit, kinusot ang kanyang mga pisngi, at binigyan si Kian ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Bastos, shut your mouth. Kahit nabugbugin ka pa ni Mr. Argel hanggang sa mamatay, ikaw pa rin ang may kasalanan. Si Kian ay sumigaw na parang kinakatay na baboy at nagsimulang umiyak sa takot. Sa buong buhay niya, hindi pa niya nakita ang kanyang tiyuhin na may nakakatakot na ekspresyon. Lahat ng nakasaksi sa eksenang ito ay natulala, lalo na sina Angel, Lulo, at Dek. Hindi nila maintindihan kung bakit si Samuel, ang kagalang-galang na Vice-Presidente ng Business Association, ay labis na nag-aalala kay Lito, hanggang sa wala siyang pakialam kahit na pinutol ang kamay ng kanyang sariling pamangkin. Mabilis na lumapit si Samuel kay Lito, tumango at nagtanong, paano mo sila gustong harapin? Wala akong tutol. Kahit napatayin mo ang dalawang brats na ito, hindi ako magsasalita.
Nang marinig ang mga salitang ito, pareho sina Gaofei at Kian ay halos matakot sa kamatayan. Napaluhod si Kian kasabay ng isang kalabog, paulit-ulit na yumuko at sinabing, Tito, nagkamali ako. Nagkamali ako. Malamig na ngumisi si Lito, sabihin mo sa akin, bakit kita nabangga sa elevator. Nang inig si Kian, hindi na nang ahas na magsinungaling, humihikbi, dahil gusto kitang panatilihin. Matapos marinig ito, si Samuel ay halos mamatay na sa takot. Upang mapanatili ang isang nangungunang tycoon. Maiisip ito ng tanggang pamangkin na ito. Para naman kay Gaofei, lalo siyang nanlumo. Lumalabas, ang kanyang kapatid na babae ang nag-udyok sa iba at nagdala sa kanya sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Sa sandaling ito, ang lahat ay biglang namulat. Kaya, nagsisinungaling si Kian kanina. Sumulyap si Lito kay Samuel at walang pakialam na sinabi, ikaw ang magpapasya kung paano ito haharapin. Mabilis na kumilos, huwag sayangin ang oras ko. Hindi naglakas loob si Samuel, agad na inutusan ang bodyguard, dalhin ang letigo, tig-50 letigo bawat isa. Napasinghap ang lahat sa gulat. Ang 50 letigo ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Si Samuel ay talagang may lakas ng loob na pag-usapan ito. Hindi rin ito ginusto ni Samuel, ngunit para mapawi ang galit ni Lito, wala siyang ibang pagpipilian. Mabilis na nagdala ng mahabang letigo ang mga bodyguard. Pinigilan ng dalawa sa kanila ang magkapatid na Chen, sina Gaofei at Kian, habang sinimula ng dalawa pa ang paghampas. Napuno ng hiyawan ang buong bulwagan habang walang tigil na nagsusumamo ng awa ang magkapatid. Sa kalagitnaan ng paghampas, nabugbog at bogbog ang kanilang mga katawan. Hindi nagtagal, nahimatay si Kian. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng magkapatid, lahat ay hindi nakatiis na panoorin. Ngunit si Lito ay napakalmado, na walang bakas ng ekspresyon sa kanyang mukha. Naniniwala siya na, nang walang sariling autoridad, ang magkapatid na kapatid na ito ay hindi magdadalawang isip na tretuhin siya ng mas walang awa. Hindi nagtagal, natapos ang paghagupit, at ang magkapatid na duguan ay kinaladkad. Ang mga bakas ng dugo sa lupa ay nalinis sa pinakamabilis na bilis. Si Samuel ay yumukod ng malalim kay Lito, Mr. Argel, nasisiyahan ka na ba? Tumango si Lito at ikinaway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaari na siyang umalis. Nakahinga ng maluwag si Samuel at nagmamadaling inakay ang kanyang mga tauhan. Tumingin si Sunshine kay Lito, ang kanyang magagandang mata na puno ng pagtataka, paano mo nakilala si Vice President Yu? Mukhang takot na takot siya. Marahang pinisil ni Lito ang kanyang kamay, at mahinang sinabi, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang malambing na musika sa field. Magsisimula na ang opening dance. Nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan, at mabilis nilang nakalimutan ang tungkol sa naunang interlude, inaasahan ang pagpapakita ni Young Master Argel. Sa sandaling ito, lumitaw ang host, at malakas na inihayag, magsisimula na ang unang kanta, umaasa si Young Master Argel na magugustuhan ito ng lahat. Sumagot ang mga tao ng masigasig na palakpakan. Iniunat ni Lito ang kanyang kamay kay Sunshine. Nang iaabot na ni Sunshine ang kanyang kamay, pinigilan siya ni Dek. Tay, sayaw lang po. Sabi ni Sunshine na namumula ang mga mata. Nag-aalala si Dek na ang eksenang ito ay maaaring makita ni Master Argel, maimpluwensyahan ang presyo ng pagbebenta ng kanyang anak, kaya galit niyang sinabi, I said no means no. Ikaw at ang tauna na ito ay imposible. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sunshine habang malungkot niyang sinabi, niloko mo ang nanay ko hanggang sa magkasakit siya at mamatay, wala kang karapatang kontrolin ako. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Dek at sinampal niya si Sunshine ng malakas. Isang instant na pulang tatak ng kamay ang lumitaw sa makatarungang pisngi ni Sunshine. Sa malapit, nakita ni Lindsay Wang, hawak ang kanyang 5 taong gulang na anak, ang eksenang ito at ngumisi. You little slut, bakit napakawalang galang mo kapag nagsasalita ka? Kinokontrol lang ng tatay mo para hindi ka makialam sa mga talunan, kung sakaling mabuntis ka, hindi ba't magiging kahihiyan ito sa pamilya Su? Sinadya niyang magsalita ng napakalakas, at maraming tao ang tumingin sa direksyong ito, itinuro si Sunshine. Who would have thought? She looks so innocent, yet she's messing around outside. Tingnan mo siya, malamang buntis na siya. Ah, bulag ba sila? Kahit sinong mayamang pangalawang henerasyon na mahuhuli ng random sa Hong City ay mas mabuti kaysa sa talunan na ito. Malamig na salita at panunuya ang natipon kay Sunshine. Nang makita ito, si Lindsay ay nagsalita ng higit na walang awa, sumisigaw, Sunshine, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, kung mayroon kang bastardo, hindi mo na siya maibabalik para mapahiya tayo.
Sa sandaling bumagsak ang mga salita, si Sunshine, dahil sa pasensya, ay sinampal si Lindsay. Kayang-kaya niyang mapagalitan ang sarili niya, pero hinding-hindi niya matitiis ang salitang, bastardo. Tinakpin ni Lindsay ang kanyang mukha, sumisigaw ng hindi makapaniwala, ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. With that, malapit na siyang mag-strike back. Gayunpaman, si Lito, na tahimik na nanunood ng drama na nangyayari, ay mabilis na pinalipad si Lindsay sa isang sipa. Nang makita ito, agad na nagdilim ang mukha ni Dek, presumptuous. Naglakas loob kang manakit ng isang tao, lalo na ang isang senior member ng pamilya ni Sunshine. Ngumisi si Lito, siya. Isang nakatatanda. Kung sino man ang manggahas na saktan ng aking babae, wala akong ililibre kahit isa. Habang sinasabi niya ito, sumilay sa kanyang mga mata ang isang nakagigimbal na nakamamatay na hangarin, na ganap na pinupuno ang kanyang presensya ng isang aura upang pumatay. Biglang naramdaman ni Dek ang malamig na panginginig sa kanyang gulugod at napaatras ng ilang hakbang. Napangiti si Lito, hinawakan ang kamay ni Sunshine, at sa gitna ng tingin ng mga tao, lumipat ang mag-asawa sa dance floor at nagsimulang umindayog sa ritmo. Nang matapos ang kanilang sayaw, matikas na umakyat si Biblin sa podium. Ladies and gentlemen, I'm sure curious kayong lahat kay Young Master Argel. Now, let us invite Young Master Argel to the stage. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa podium. Sa sandaling iyon, biglang binitawan ni Lito ang kamay ni Sunshine at naglakad patungo sa podium. Ano bang ginagawa ng batang ito? Pupunta talaga siya sa stage? Our boy got a death wish or what? Umiling si Angel at malamig ng inisyan, masyado siyang mayabang. Kung hindi siya kayang harapin ng tiyuhin ko, sa tingin mo ba hindi kaya ni Young Master Argel? Nakakainis na sumimangot si Lulo, nakakainis ang talunan na ito, hinaharangan niya ang pagtingin ko kay Young Master Argel. May mga bulungan ng kawalang kasiyahan mula sa madla sa ibaba, ano ang ginagawa nitong doofus? Paalisin mo siya sa entablado. Habang si Dek ay patuloy ng inisyan. Lito, tiyak na mayroon kang lakas ng loob na maging mayabang kahit na sa presensya ni Master Argel. Kung hindi kita haharapin, tiyak na hindi ka pababayaan ni Master Argel. Sa gitna ng malawak na hindi pagsang-ayon, si Lito ay lumapit kay Biblin at binigyan siya ng casual na sulyap at tango. Sa kabilang banda, nanunuya si Bib at hinayaan ang kanyang tingin na walisin ang mga tao sa ibaba ng entablado. Pagkatapos, lumingon siya kay Lito at tinanggap, Honorable Master Argel. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, ang maingay na mga tao sa ibaba ay tumahimik. Nagkatinginan ang mga tao, natulala, ang kanilang mga mukha ay nagsasabi ng isang bagay, tama ba ang narinig ko? Ibinaling ni Biblin ang kanyang tingin sa mga tao at malakas na inihayag, mga Ginoo, ito ang pinakabagong pinakamayamang tao sa Hong City, si Lito Argel. Ang buong eksena ay agad na sumabog, ang mga ekspresyon ng bawat tao ay hindi kapani-pani walang makulay. Lito Argel, Master Argel. Labis na nagulat si Sunshine, na nakatingin kay Lito. Habang ang mga mukha ni na Angel at Lulo ay mapatla na parang multo, halos himetean. Ang pinakakomplikado at pinakamahirap na mga ekspresyon na basahin ay pag-aari ni Dek at Lindsay. Ito ay dahil naalala nila na hindi pa nagtagal ay pinaplano nilang ibenta si Sunshine kay Master Argel. Ngunit hindi nila akalain na si Lito ay, sa katunayan, si Master Argel. Si Lito, na nakasuksok ang isang kamay sa kanyang bulsa, ay nag-alok sa lahat ng mapang-uyam ng ngiti, na nagsasabing, magandang gabi, sa lahat. Sa venue, sumabog ang hiyawan. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamayamang tao, at lahat ay sabik na ipakita sa kanya ang kanilang suporta. Ang mga naunang nagluksa para kay Lito, sa kabilang banda, ay yumuko ng mababa sa takot na makilala. Hindi ako naniniwala. Imposibleng ikaw si Young Master Argel. Napasigaw si Lindsay ng matinis na sigaw, tiyak na set-up ito para linlangin ang mga tao. Paano ngang isang talunan na tulad mo ay naging pinakamayamang tao? May sinabi si Lito kay Biblin, at tumango siya, inilabas ang kanyang telepono para tumawag, bumulong ng ilang salita. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Dek. Naisip niya sa kanyang sarili, tiyak na hindi. Kakakonekta lang ng tawag sa telepono nang umalangaw-ngaw ang sigaw ng kanyang sekretarya, Mr. Su, we are done for. Nasuspend ang proyekto sa Liuhei District. Ang proyekto ng Liuhei District ay ang huling aktibong proyekto ng pamilyang Su. Dahil nalink ito sa pangalan ni Lindsay Wang, hindi ito naapektuhan noon. Sino ang mag-aakala, sa isang casual na tawag mula kay Biblin, ang isang multimillion-dollar na proyekto ay babagsak lang.
Sa pamamagitan nito, nawala ang pagdududa ng lahat. Ang binata na nakatayo kahit wala pang 20 sa harap nila, ay walang alinlangan ang pinakamayamang tao sa Hong City. Hindi nakakagulat na natakot si Deck sa kanyang talino kanina. Natakot si Lindsay at napaupo bigla, umiiyak, asawa, nasira ang proyekto, ano na ang gagawin natin ngayon? Lumapit sa kanila si Lito at ipinakita ang isang larawan na nagkataong kay Sunshine. Paano mo nalaman itong litrato ko? Nagtatakang tanong ni Sunshine. Tumingin si Lito kina Deck at Lindsay, nanunuya, dapat mo silang tanungin. Ang dalawang matandang hayop na ito ay orihinal na nagplano na ibenta ka sa tinatawag na yung Master Argel. Nang marinig ito, ganap na nagbago ang mukha ni Sunshine. Tumingin siya kay Deck, Tay, balak mo ba talagang gawin ito? Natarante si Deck, Sunshine, huwag kang makinig sa kanya, ako. Hindi ko sinasadya. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Ikaw ang aking anak. Ngumisi si Lito, direktang naglabas ng isang transparent na maliit na bote mula sa bulsa ni Deck na naglalaman ng ilang puting pulbos. Inamoy ito ni Lito pagkatapos itong buksan, nanunuya, isang love potion na may napakataas na konsentrasyon. Sa parehong tao at material na ebidensya sa lugar, si Deck ay walang masabi. Si Sunshine, namumula ang kanyang mga mata, ay nagpahayag ng kanyang pagkabigo, Itay, ito na ang huling beses na tatawagan kita ng ganyan. Mula ngayon, hindi na ako anak ng pamilyang Su. Hinawakan ni Deck ang kamay ni Sunshine, nagsusumamo, Sunshine, huwag kang ganyan. Mabangkarote na ang pamilyang Su, pakiusap na tulungan kami ni Lito. Pilit siyang tinalikuran ni Sunshine. Ngumisi si Lito, tinutugunan si Deck, bilang paggalang sa iyong pagiging ama ni Sunshine, maaari akong gumawa ng kaunting pabor sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, matutuwa si Deck, ngunit ang mga sumunod na salita ni Lito ay umalingaw-ngaw na parang kidlat sa isang maaraw na araw. Sinulyapan niya ang batang lalaki sa tabi ni Lindsay, mahinahong sinabi, itong tinaguri ang anak mo, ay hindi mo sariling dugo. Kumuha ka ng paternity test, at bumili ka ng magandang sombrero na isusuot mo. Kabanata 733. Nang marinig ang mga salita ni Lito, ang mukha ni Deck ay nagbago ng husto. Matagal na niyang pinaghihinalaan ito, higit sa lahat dahil hindi siya kamukha ng kanyang anak. Gayunpaman, ang katotohanan ito ay masyadong nakakahiya. Walang sino mang tao ang maaaring tumanggap nito, kaya hindi niya namamalayan ang pag-iisip tungkol dito. Sa sandaling ito, si Lindsay ay mukhang hindi kapani-pani walang nagkasala at umungal, nagsasalita ka ng walang kaparerekon. Sinisiraan mo ako. Sa desperasyon, hinawakan niya si Deck, asawa, sa iyo ang bata. Huwag makinig sa kanyang mga kalokohan. Nang makita ito, binigyan ni Lito si Bib ng isang makabuluhang sulyap. Si Bib ay eleganteng lumakad at nag-abot ng isang business card. Ito ay isang kaibigan ko. Siya ay bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa at nagbukas ng isang paternity testing clinic. Siya ay lubos na maaasahan at maaari mo siyang ipasuri. Tahimik, natanggap ni Deck ang card, inutusan si Lindsay, isama mo ang bata at sumama sa akin. Mabangis na umiling si Lindsay, ako. Hindi ako pupunta. Asawa, paanong hindi ka maniniwala sa akin? Nang makita ang pagtanggi ni Lindsay, naunawaan na ng karamihan ang implikasyon. Kung ang bata ay tunay na kay Deck, si Lindsay ay talagang hindi matatakot ng ganito. Bigla, si Deck ay naging object ng maraming mga mata na puno ng pangungutya at pakikiramay. Si Deck ay hindi tanga, nang makita ang reaksyon ni Lindsay, napagtanto niya na talagang hindi na kailangang i-verify sa puntong ito. Sinampal niya ng malakas si Lindsay, kawawa ka, sumama ka sa akin sa pagsusulit. Kung hindi akin ang bata, isinusumpa kung papatayin kita. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Lindsay, hawak ang bata, ay sinubukang tumakas. Kaagad, pinigilan siya ng mga bodyguard ni Bib. Sa sobrang takot ni Lindsay ay namutla ang kanyang mukha, at bumagsak siya sa lupa sa takot. Sa isang mahinang ngiti, tumingin si Lito kay Deck at nagbiro, tumulong sa mga tao hanggang sa wakas, dadalhin kanila sa opisina ng pagkakakilanlan. Sa pagkamuhi na hindi lang siya makakahanap ng butas na pabagsakin, itinikom ni Deck ang kanyang panga at umalis. Para naman kay Lindsay, kinaladkad din siya palabas ng ilang bodyguard. Sa sandaling ito, lumapit si Lito kay Sunshine, hinawakan ang kanyang kamay, at inakay siya papunta sa podium. Lahat ng tao sa crowd ay napatingin sa stage. Sumulyap si Lito sa karamihan, pagkatapos ay biglang nagpakilala, hayaan mong ipakilala ko kayong lahat, itong si Miss Su ay aking kasintahan. Kinagat ni Sunshine ang kanyang matambok na mapupulang labi, nahihiyang sinabing, hindi ba ito masyadong high profile?
Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi, nakangiti, may isang bagay na mas mataas pa. Tinanguan niya si Bib, na agad namang nagbigay ng kontrata kay Lito. Ibinigay ang kontrata kay Sunshine, sinabi ni Lito, ito ang lahat ng asset ko sa Hong City, kabilang ang cash, real estate, at lupa, pati na rin ang equity sa iba't ibang kumpanya. Natigilan si Sunshine, ano ka ba? Sa pagtingin sa pirma sa dulo ng kontrata, napirmahan na ang pangalan ni Lito. Hanggat pinirmahan niya ito, magiging kanya ang malalaking asset na ito. Gayunpaman, ang sinabi ni Lito ay bumulusok sa buong venue sa nakatulala na katahimikan. Pagkatapos, isang pagsabog ang nangyari. Banal na putik. Sa ilang sandali, napuno ng mga bulalas nang hindi makapaniwala ang buong bulwagan. Hundreds of billions, binigay lang sa girlfriend niya ng ganyan. Ito ay ilang seryosong layaw. Ang kanilang pagpapakita ng pagmamahal ay nakakagulat. Maraming mayayamang batang tagapagmana ang umiling sa hindi pagsang-ayon sa sarili. Maraming batang babae ang kumikinang sa inggit, halos mabaliw sa selos. How they wish na sila ang girlfriend ni Lito. Siya. Itinuro ni Lulu si Lito, ganap na nawala ng salita. She misled him friendly before, but now, she admired him beyond words. Hindi pinansin ni Lito ang kabaliwan sa ibaba ng entablado, sa halip ay niyakap niya si Sunshine sa kanyang mga bisig, at hinalikan ito sa noo. Namula ang mga pisngi ni Sunshine, at nagliwanag siya ng kaligayahan. Sa gilid, pinanood ni Bib ang eksenang ito, nagpakawala ng malalim na buntong hininga, medyo komplikado ang kanyang ekspresyon. Siya ay isang malakas na kalooban na babae, palaging pinaniniwalaan na ang pag-ibig ay opsyonal, ngunit sa sandaling ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi karaniwang naiingit kay Sunshine. Pagkatapos ng halik, kinuha ni Lito si Sunshine at umalis. Nang madaanan nila si Angel, ang tingin ni Lito ay panandaliang dumaan sa kanya, ngunit walang anumang paghinto, na parang hindi niya ito nakita. Naikuyom ni Angel ang kanyang mga kamao, na may hinanakit na sinabi, dahil lang sa napakayaman niya, sa tingin ba niya ay napakaganda niya. Tinitiyak ba nito ang pagtingin sa iba? Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Lash sa bulwagan. Nang makita sina Lito at Sunshine na magkahawak kamay, sisubog na siya sa galit. Lito, bitawan mo siya ngayon din. Nagtaas ng kilay si Lito at hinayla si Sunshine sa kanyang yakap, hinalikan siya, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Lash. Agad na hinaypa ni Lash ang kanyang pangitaas, itinuro si Lito at umungal, you're dead meat today. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Lito, ano, sa palagay mo ay hindi sapat na bastos ang beatdown na natanggap mo sa tindahan ng damit. Sa sinabi nito, binitawan niya si Sunshine at lumapit kay Lash, nabasag ang kanyang mga bukong-bukong habang naglalakad. Namutla sa takot si Lash at nagsimulang umatras, huwag kang masyadong maangas, kapag sinabi kong wala ka na ngayon, ibig sabihin tapos ka na. Bumalik na ang kapatid ko. Habang sinasabi ang mga salitang ito, nagkaroon ng sama-samang paghingal mula sa lahat. Ang panganay na anak ng pamilya Luo, ang kapatid ni Lash na si Jano Luo, siya ay nirerango sa ika-5 sa Tigers List ng Locks Kingdom. Sa mga kabataang martial artist sa Central Region, walang kapantay ang kanyang lakas. Higit pa rito, siya ang lakas at gulugad ng pamilya Luo. Ang pamilyang Luo ay orihinal na isang pangalawang rate na mayayamang angkan, ngunit dahil sa paglitaw ng henyong si Jano, lumukso sila upang maging nangungunang pamilya sa Hong City. Dahil sa presensya ni Jano, maging ang mga opisyal at ang mga maharlika ay magpapakita ng 3 punto ng paggalang sa pamilya Luo. Lahat ng mata ay nakatutok kay Lito, gustong malaman kung ano ang magiging reaksyon niya. Gayunpaman, umiling lang si Lito kay Lash at sinabing, paano kung ang kapatid mo ay isang henyo? Karapat-dapat lang siyang lumuhad sa harapan ko. Ang kanyang mga salita ay hindi kapani-pani walang mayabang, lalo na kung isa sa alang-alang na ang kabilang partido ay ang ika-5 sa Locks Nation Tiger List. Ngumisi si Angel sa gilid, sa tingin mo napakahusay mo dahil ikaw ang pinakamayamang tao sa lungsod. Ni hindi man lang bibigyan si Jano ng pangalawang sulyap ang pinakamayamang tao ng lungsod na tulad mo, isa ka lang pulaka sa balon. Mahinahong sumagot si Lito, malalaman mo sa lalong madaling panahon na ang tunay na pulaka sa isang balon ay ikaw talaga. Ang mukha ni Lash ay naging hindi kapani-pani walang pangit, at itinuro si Lito, Lito, napakayabang mo kahit sa pintuan ng kamatayan, ang kapatid ko ang pang-5 sa Locks Nation Tiger List. Tumawa si Lito, paano kung siya ang pang-5? Kahit na ang una ay dumating, siya ay isang taunang kalaban sa ilalim ng aking utos. Sa pahayag na ito, marami ang nagsimulang magduda at naniniwala na si Lito ay nagyayabang lamang. Kung tutuusin, hindi naman nabibili ng pera ang martial arts talent.
Kung ikukumpara ang bigat ng isang henyo sa martial arts at ang pinakamayamang tao sa isang lungsod, ang dating ay higit na higit sa huli. Noon lang, isang malamig na tunog ng pag-aaway ang nagmula sa pasukan. Ang number 1 sa Tiger List ay ang taunang kalaban mo. Hindi ko akalain na may mga ganyang walang isip na maglalakas loob na magsalita ng ganyang kay-abangan, ang kamangmangan ay nagbubunga ng kawalang takot. Isang matangkad at gwapong binata ang pumasok mula sa entrance. Siya ang panganay na anak ng pamilya Luo, ang henyo sa martial arts na si Jano. Nang makita si Jano, pinuri siya ng lahat, talagang henyo, ang kanyang hitsura, ang kanyang aura, kahit ang isang nangungunang mayamang tao ay hindi maihahambing. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Lash, at agad siyang sumugod, "Kuya, dapat tulungan mo akong mag-higanti." Sinulyapan ni Jano ang pinsala sa mukha ni Lash at walang pakialam na nagsalita, "Maglakas loob na saktan ang pamilya ko, magpakamatay ka at hindi ko hahabulin ang pamilya mo." Dahil sa dami ng tao na nakaharang sa kanyang view, hindi nakita ni Jano si Lito. Pero sobrang yabang niya at hindi niya pinahalata ang sinasabing bagong top rich person na ito. Binigyan siya ni Lito ng isang matamis na ngiti, "Jano, medyo bastos ka, sigurado ka bang gusto mo akong magpakamatay?" Nang marinig ang boses na ito, narinig ni Jano na medyo pamilyar ito, na parang narinig na niya ito sa isang lugar noon, at nag-iwan ito ng malalim na impresyon. Kumunat ang kilay ni Lito at malamig na nagutos, "Pumunta ka rito." Akala ng lahat ay baliw si Lito na maglakas loob na utusan si Jano, ang henyo sa martial arts. Si Jano, gayunpaman, ay curious. Sa isang mahinang tapik ng kanyang mga paa, tumalon siya at lumapag sa harap ni Lito. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya si Lito, natigilan siya. "Hindi ba ito ang young master na nakilala ko sa ibang bansa? Ang Master Argel na nagpabagsak sa akin ng isang galaw, iniwan akong walang kalaban-laban, at inayos ang lahat ng matataas na opisyal sa ibang bansa." Sinamantala ang presensya ni Jano, nanunuya si Lash, "Lito, itigil mo na ang pagiging puno ng iyong sarili, ikaw ay patay na karne, ang aking kapatid ay maaaring mapilipit ang iyong ulo sa isang galaw, maglakas loob na makipaglaban para sa isang babae na kasama ko, ikaw." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, direktang sinampal siya ni Jano mula sa tagiliran. Bilang isang henyo sa martial arts, ang sampal ay nagpalipad kay Lash ng ilang metro ang layo. Ilang beses siyang gamulong sa lupa bago tuluyang huminto. Sa isang iglap, natigilan ang lahat. Ano ang senaryo na ito? Magkapatid na paghaharap. Napatulala din si Lash. Humiga siya sa lupa, tinakpan ang kanyang mukha, at sinabing agrabyado, "Kuya, bakit mo ako sinaktan? You stupid thing. Masisira sa kamay mo ang pamilya nating Luo." Desperado na pinagalitan ni Jano, pagkatapos ay bumaling kay Lito, lumuhod sa isang tuhod, "Master Argel, nakikiusap ako sa iyo na huwag ilabas ang iyong galit sa pamilya Luo. Para sa aking kapatid, maaari ko siyang harapin ayon sa gusto mo." "Master Argel." Natigilan ang lahat. Tiningnan ni Jano ang natulala na si Lash, umiling, at bumantong hininga, "Ito ang young master, si Lito Argel, na dumaan sa ibang bansa at may sikat na reputasyon sa ating bansa." Whoosh! Nagulat ang lahat to the point of madness. Itong bagong pinakamayamang lalaki, siya ba talaga ang sikat na young master? Sa isang iglap, lahat ng mayayamang anak na babae sa eksena ay nakadama ng walang hanggang paghanga kay Lito, na mas magulo kaysa dati. Nakaramdam ng panghihinayang si Lulo na naging kulay berde sa kanyang loob. Kung nakipag-ayos lang sana siya kay Lito. Laking gulat din ni Biblin, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap, nakatitig kay Lito, mahinang bumubulong sa kanyang bibig, "Ikaw, ilang mga pagkakakilanlan ang hindi mo pa nabubunyag, palagi mo akong ginugulat sa bawat oras." Ang pinaka nakakatakot na tao ay si Lash. Siya ay ganap na tulala, na may isang boses lamang sa kanyang ulo. "Nasaktan ko si Master Argel." Hindi siya walang isip, agad siyang gumapang, yumuko ng mariin kay Lito, "Master Argel, pasensya na, mali ako, dapat akong mamatay, hindi ko alam ang karelagan sa harap ko." Walang sinabi si Lito, tahimik lang na tumingin sa kanya. Natigilan si Lash. Sinipa siya ni Jano at umungol, "Anong ginagawa mong nakatulala? Magpatuloy sa pagyuko. Kung hindi magsalita si Master Argel para huminto, magpupuyat ka hanggang mamatay ka." Labis ang sama ng loob ni Lash na wala siyang magawa kundi ang umiyak, patuloy lang siya sa pagyuko, habang paminsan-minsan ay tinitiis ang mga suntok at sipa ni Jano. Sa wakas, duguan na ang ulo ni Lash, nawalan siya ng malay, nakayuko lang siya ng mekanikal. Hindi na nakatiis si Sunshine at hinaila ang manggas ni Lito. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, "Tama na." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lash, tumigil, at pagkatapos ay nagpasalamat kay Lito.
Sinabi ni Lito, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Matalino si Lash para agad na nagpasalamat kay Sunshine. Sa puntong ito, hindi na siya nang ahas na tingnan muli si Sunshine dahil sa takot na masampal siya ni Lito sa isang pulpol ng isang sampal. Kabanata 734. Matapos kunin ni Jano si Lash, lahat ay tumingin kay Lito ng may pagkamangha. Lumitaw ang titulong yung master, at walang nang ahas na guluhin siya. Sinulyapan ni Lito ang mga tao ng may kawalang interes, ang kanyang tingin sa wakas ay napunta kay Angel. Tinawag mo lang akong Toloka sa ilalim ng balon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ito ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Kinagat ni Angel ang kanyang labi, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, agrabyado niyang tanong, bakit hindi mo ibinunyag ang iyong pagkakakilanlan ngunit itinago ito hanggang ngayon? Para lang magmukha akong tanga. Malamig na sagot ni Lito, sobra mong tinansya ang iyong katayuan sa aking opinyon. Kung hindi ka pinsan ni Sunshine, kung isa sa alang-alang ang iyong pag-uugali, sa tingin mo ba ay makakatayo ka rito ng buo batay sa iyong mga aksyon? Nang marinig ito, bahagyang umindayog si Angel, nakaramdam ng guwang sa loob. Kakaiba, ito ay kahawig ng pakiramdam ng dalamhati. Lumapit si Bib gamit ang kanyang tuwid na mahabang binti, ang kanyang hakbang na puno ng grasya, tinukso niya, kaya si Master Argel, pasensya na sa kulang sa ugali. Umubo si Lito, pagkatapos ay tumawa, paumanhin, hindi ko sinasadyang itago ito sa iyo. Humajejek si Bib, ikaw ang young master, hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin, sa kabaligtaran, karangalan ko na makilala ka. Nagtawanan ang lahat, ngunit hindi nila napansin ang masamang tingin na nakatutok sa kanila mula sa isang kalapit na sulok. Isang ordinaryong lalaki ang nagdial sa kanyang telepono at nagsabing, Boss Ge, si Lito ay nasa Golden Spring Hotel, at nandito din ang babaeng iyon na may apelyidong Lin. Ang boses ni Kabutge, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sama ng loob, ay nagmula sa telepono, bantayan mong mabuti si Lito. Tungkol sa asong iyon na may apelyidong Lin, sakupin mo siya kapag may pagkakataon ka. Pangasiwaan mo siya ayon sa gusto mong gawin, siguraduhing maghihirap siya. Nang marinig ito ng lalaki ay nagpakita ng malaswang ekspresyon. Mata ko niyang tinitigan si Bib sa di kalayuan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang kaakit-akit na anyo, at mahinang tumawa, maraming salamat kay Mr. Ge kung gayon, tiyak na gagawin namin ng mga kapatid ko ang kanyang hiling na maging sa langit at kamatayan sa parehong oras. Makalipas ang isang oras, natapos ang piging, nagpaalam si Bib kay Lito, at umalis kasama ang kanyang katulong. Samantala, magkahawak kamay sina Lito at Sunshine, umalis ng hotel. Gusto mo bang sumama sa akin sa night market? Matagal na akong hindi nakakapunta. Si Sunshine ay yamakap kay Lito at nagmamakaawa. Tumanggo si Lito, oo naman. Nagmamaneho ng kanyang sports car, si Lito ay nagtungo sa night market. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman niyang may mali, sinusundan siya. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nasulyapan niya ang itim na van na sumusunod sa kanya at nanunuya. Ang kabilang partido ay mahusay na sinanay, dalubhasa sa trailing, kung minsan ay tumataas ang distansya, ngunit ang lahat ng ito ay hindi nakatakas mula sa paningin ni Lito. Gayunpaman, unti-unting nagdilim ang kanyang ekspresyon. Para napagtanto niya, na may isang bihasang tao sa van. Hindi magiging problema kung wala siyang kasama, pero kasama niya si Sunshine. Kung siya ay pigilan, si Sunshine ay nasa matinding panganib. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Lito kay Sunshine, humawak ka. Pagkasabi pa lang ang boses niya nang bigla niyang inapakan ang accelerator, na itinulak ang takbo ng sasakyan sa maximum nito. Sa walang humpay na daloy ng trapiko, nag-navigate siya sa iba pang mga sasakyan sa isang hindi kapani-pani walang bilis, na parang gumagalaw sa isang lugar na walang mga sasakyan. Naalarma si Sunshine, tinanong siya, ano ang nangyayari? Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, na natiling tahimik si Lito. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, nagawa niyang iwanan ang van na nakabuntot sa kanila. Agad siyang huminto, bumaba ng sasakyan at naglakad papunta sa passenger side. Pagbukas ng pinto ng pasahero, inutusan niya si Sunshine, lumabas at pumunta sa driver's side. Tumingin si Sunshine kay Lito. Umiling si Lito, wala nang oras para magpaliwanag. Kilala mo ba ang Tang family? Tumanggo si Sunshine, alam ko. Itinuro ni Lito, magmaneho ka ng mas mabilis sa bahay ng Tang. Ipaalam kay Nayen Tang o Wenwen Tang na pinadala kita. Manatili sa bahay ng Tang at huwag umalis hanggang sa makarating ako. Parehong madalian at mabilis ang tono ni Lito. Bagamat hindi sigurado si Sunshine sa nangyari, pinili niyang magtiwala kay Lito. Okay.
Masunurin siyang umupo sa driver's seat, lumingon kay Lito at sinabing, mag-ingat ka, hihintayin kita sa Tang's house. Tumango si Lito, huwag kang mag-alala. Sa matagal na pag-aatubili, si Sunshine ay nagmaneho palayo. Hanggang sa mawala sa paningin ang sasakyan, dahan-daang naglakad si Lito sa gilid ng kalsada, casual na namumulot ng dahon sa puno at kinakalikot ito sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, sa loob ng itim na minivan, ang driver ay nagmura, mapahamak, that kid is too sharp. How could he notice us? Nakaupo sa passenger seat ang isang lalaki na mukhang astig. Sumugod siya, Bilasan, dude, we have to chase him down. Kapag nawala siya, lagot ka kay Boss Ge. Sa likod na upuan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, isa sa mga alipors ni Toby Xiao. Hindi nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Malamig na nakatutok ang kanyang mga mata sa daan. Kung mawawala siya sa atin, sabi niya, parang patay na kayo. Walang sinumang lalaki ang nang-ahas na magbitaw ng salita, dahil masyadong nakakatakot ang aura ng pasahero sa backseat. Mula nang sumakay siya sa sasakyan, na puno ng amoy ng dugo ang hangin. Maaari lamang magtaka kung gaano karaming mga buhay ang kinuha niya upang maglabas ng napakalakas na hangarin na pumatay. Hindi nagtagal, sinundan nila ang nakatagong daanan at may nakita silang figurang nakatayo sa hindi kalayuan sa unahan. Hay! May balls ang batang yan. Hinihintay niya talaga tayo. Bulalas ng nagtatakang co-driver. The man at the driver's seat gave a sly smirk, tignan mo yung bata, mahinang manok, hindi hihigit sa ilang minuto para matapos siya. Samantala, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumaba sa kotse at naglalakad patungo kay Lito, huminto ng humigit kumulang 5 metro ang layo. He easily smirked and calmly spoke bago lumabas ng sasakyan, don't turn off the engine, I'll be back soon. Oo naman, sigurado. Mabilis na tumango ang driver, walang pag-aalinlangan sa kakayahan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikaw ba si Lito Argel? Nasugatan mo ba si Kabutge? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsalita sa isang magaan na tono, na may pakiramdam ng higit na kahusayan ng isang master na tumitingin sa isang mahina. Kinalikot ni Lito ang isang dahon, tinanggo ang kanyang ulo, oo. At ikaw? Puno ng pagmamataas ang ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Walang kabuluhan para sa isang taong malapit ng mamatay. Pero bago mo gawin, dapat mong malaman na ang sino mang makasakit kay Young Master Xiao ay haantong sa katulad mo. Tumawa si Lito, Young Master Xiao. Hehe. Tumigas ang mukha ng lalaki, anak, ikaw ang unang taong nakilala ko na naglakas loob na kutsain si Young Master Xiao. Sisiguraduhin kung mamamatay ka sa isang kawili-wiling paraan. Dahil doon, tumalon siya sa hangin, tumataas ng 2 metro ang taas, at naglunsad ng suntok kay Lito. Si Lito, nang hindi umiiwas, ay diretsyong sumuntok. Bang! Hindi may kakaila na may kakaibang lakas ang lalaking ito. Siya ay hindi martial artist, ngunit ang kanyang katawan ay puno ng isang marahas na puwersa na katulad ng bakal at bakal. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Lito ay biglang bumuka, na kumakalat na parang sapot ng gagamba. Mabilis na naghiwalay ang 2 lalaki. Bahagyang namula ang kamao ng lalaki. Nagtataka siyang tumingin kay Lito, nanunuya, talagang mayroon kang ilang mga kasanayan. Ang aking paglalakbay ngayon ay hindi naging walang saysay kung tutuusin. Hindi sumagot si Lito, tahimik lang siyang tumingin sa lalaki. Tumigas ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, humarap siya kay Lito sa isang hindi kapani-pani walang bilis, at inindayog ang isang paa para magbigay ng patagilid na sipa. Inilagay ni Lito ang isang kamay sa kanyang bulsa, iniwasan ang paparating na suntok at kasabay nito, gumawa ang sarili niyang sipa. Bam! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaramdam lamang ng matinding pananakit sa kanyang tiyan, na nagpatalon sa kanya sa hangin. Sa sandaling ito, ang kanyang kutis ay ganap na nagbago, nakatitig kay Lito sa ganap na pagkabigla. Ang binatang ito, kahit na hindi pa siya nagsisimula ng mga pag-atake, ay nasa panalong dulo sa bawat palitan. Ano ang ibig sabihin nito? Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ng medyo may edad na. Ito ay imposible, paanong ang isang napakabata ay nagtataglay ng gayong mga kasanayan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagawa niyang tumayo, boy. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, bigla siyang naglabas ng bakal na punyal at inihagis ito kay Lito. Nahuli sa kawalan, ang punyal ay dumiretso sa mukha ni Lito. Kahit na ang isang mahusay na sinanay na sundalo ng espesyal na puwersa ay hindi makakaiwas sa gayong palihim na pag-atake, lalo pa ang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, sa parehong sandali, pinitik ni Lito ang kanyang palso. Isang dahon ang lumabas mula sa kanyang mga daliri.
Ang dahon na iyon, kahit papaano, ay tila pinagkalooban ng buhay, naging hindi kapani-pani walang matibay nang bumangga ito sa punyal sa kalagitnaan ng hangin. Klang! Naputol ang punyal sa 2 piraso. Gayunpaman, ang dahon ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paghinto, sa halip, ito ay bumaril patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tunog ng gurgling. Binuksan ang lalamunan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 1 segundo. Bakas pa rin sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na ang hitsura ng kagalakan mula sa matagumpay na pananambang. Gayunpaman, sa isang kisap mata, siya ay naging isang namamatay na tao. Ikaw. Hinawakan niya ang bumubulusok na sugat sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga mata ay namumungay na parang mga kampanang tanso, nakatitig kay Lito. Naglakad si Lito palapit sa kanya, casual na nagsabi, bago ka mamatay, sasabihin ko sa iyo ang isang maliit na sikreto. Ang aking apelyido ay Argel, at mayroon akong palayaw, ang batang Grandmaster. Lumiwanag ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. No wonder. Sa sumunod na segundo, bigla siyang may naisip, nagpupumilit na tumalikod at alerto ang mga tao sa loob ng van. Gayunpaman, ang kanyang dugo ay naubos na, at sa isang kalabog, siya ay natamba sa lupa. Hindi man lang siya nilinga ni Lito, tinapakan ng katawan, patungo sa van. Takot na ang 2 tao sa van. Saka lang sila nag-react, mabilis na tinapakan ang gas, umikot para makatakas. Biglang may hamarang sa sasakyan si Lito iyon. Lumapit ka sa kanya. Sagasaan mo siya ng napakabilis. Bulalas ng masasamang nakaupo sa passenger seat sa takot. Ay ng apak ng driver ang kanyang paa sa accelerator, ang kanyang mukha ay nabaluktot, habang ang sasakyan ay umaandar patungo kay Lito. Inunat ni Lito ang isang kamay, at sa isang malakas na kalabog, pinigilan niya ang mabilis na sasakyan. Dahil sa napakalawak na momentum, tumaas ang buntot ng sasakyan sa ere. Ang sumunod ay nagpaulan si Lito ng suntok sa sasakyan. Matapos ang 12 ng mga ito, ang sasakyan ay ganap na basura. Natakot ang 2 lalaki sa loob ng sasakyan. Ito ay hindi tao, ito ay isang hayop. Boss, iligtas mo kami. Tumilapon silang 2 at gumapang palabas ng sasakyan, walang pagod na yumuko. Malamig na sinabi ni Lito, oras na para mamatay. Boss, if you'll spare me, I'll tell you something. Tungkol doon sa babaeng apelyido Lin. Sabi ng mabangis na nanginginig ng husto. Magsalita. Nagsalita si Lito. Nang marinig ang mga salitang iyon, kumunot ang noo ni Lito, iniisip, masama ito. Tila si Kabut ay hindi lamang naghihiganti sa kanya ngunit hinahabol din si Biblin. Sinabi ng Tog, nagpadala si Boss Gen ng mga tao para kidnapin si Bib, inutusan pa nga ang mga gangster na iyon na pahirapan siya ng husto, malamang gusto niya. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, nang makita niya ang malahalimaw na mga mata ni Lito, nabulunan ng alipor sa kanyang mga salita. Lokasyon, ibigkas ito at ililigtas ko ang iyong buhay, malamig na sabi ni Lito. Agad na tumugon ang tulisan, sa desyerto na pabrika ng tela sa kanlurang suburb kung saan walang pumupunta dahil ito ay tiwangwang. Pagkatapos magsalita, patuloy siyang yumuko, kuya, sinabi na namin sa iyo ang lahat ng alam namin. Please, iligtas mo kami. Matagal na yumuko ang 2 lalaki, ngunit walang sumasagot. Nang iangat nila ang kanilang mga ulo, si Lito ay wala kahit saan. Kabanata 735. Umalis si Biblin sa kumpanya para kunin ang kanyang sasakyan mula sa underground parking garage. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, biglang lumabas mula sa likuran ang 2 matangkad na lalaki na nakasuot ng ski mask. Kaagad, lumingon si Bib, na may suot na maingat na ekspresyon sa kanyang mukha, anong balak niyo? May pagbabantay dito. Hehe, CEO Lin? Hinarangan mo ang daan ng boss namin sa kayamanan dahil sa isang lalaking may apelyidong Argel. Huwag mo kaming sisihin dito. Ang lalaking nakamaskara ay tumawa ng masama, handang sunggaban siya. Sa isang mabilis na sipa ni Bib, napaungol sa sakit ang lalaking nakamaskara, napahawak sa kanyang singit. Nang makita ito, ang isa pang lalaki ay mabilis na naglabas ng tela at tinakpan ang bibig at ilong ni Bib. Matapos magpumiglas ng ilang sandali, naramdaman ni Bib ang isang malakas na alon ng pagkahilo na tumama sa kanya at siya ay nawalan ng malay. Pesky woman. How dare you kick me? Wait and see how I deal with you later. Ang kaninang sinipa na nakamaskara ay umungal sa galit, at magkasama, itinali nila si Bib at itinulak siya papasok sa sasakyan. Isang abandonadong pabrika sa western suburbs.
Nang dumating si Bib, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos ang mga kamay at paa, kasama ang 7 o 8 lalaki na nakatayo sa malapit, naninigarilyo. Hoy! Gising na tong malapad na to. Isang lalaki, nang mapansin ang kanyang pagkamulat, ay ngumisi at lumayo. Ang iba, na walang magandang hangarin, ay agad na inilabas ang kanilang mga sigarilyo at nagsimulang palibutan si Bib. Lalong tumindi ang pamumutla sa mukha ni Bib. Malinaw niyang naiintindihan kung ano ang ipinahihiwatig ng mga ekspresyon ng mga lalaking ito. Huwag mo akong hawakan. Mabibigyan kita ng pera, nanginginig sa takot ang boses ni Bib. Hey! Kumpara sa pera, mas interesado kami sa katawan mo, the men leer suggestively, laughing lasciviously. Isang lalaking naiinip na sumabad, enough of the chit-chat with her. She's such a beauty, I can't wait any longer. Sa sinabi niyang iyon, sinimulan niyang tanggalin ang kanyang sinturon, habang ang iba ay nagkukumahog patungo kay Bib, ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa kanya. Sa pakikibaka, ang isang piraso ng blusa ni Bib ay natanggal, na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na mga kurba, na nagsisilbi lamang upang pag-alab ang mga pagnanasa ng mga lalaki, na ginagawa silang mas brutal. Binalot ng kawalan ng pag-asa si Bib at pinag-isipan pa niyang kagat-kagat ang kanyang dila para wakasan ang kanyang pagdurusa. Nang ang alpha na lalaki ng grupo ay handang aipin siya pababa, isang kamay ang biglang humawak sa kwelyo ng kanyang damit. Kasunod nito, sa isang surge ng napakalaking lakas, siya ay itinapon. Sino nandyan? Ang natitirang mga lalaki ay lumingon sa kanilang mga ulo upang makita ang isang gwapong binata, na nakatitig sa kanila ng may malamig na tingin. Sino ka bata? Mind your own business. Pagbabante ng isa sa kanila. Napangiti si Lito, nasa bingit ka na ng kamatayan, pero may katapangan ka pa ring magsalita ng walang kaparirikon. Bago nabigkas ang kanyang mga salita, inabot niya at hinawakan ang leeg ng lalaki, casual na pinaikot ito. Snap! Sinabayan ng malutong na tunog na nakakabasag ng buto, tumagilid ang ulo ng lalaki, walang buhay. Dahil sa eksenang ito, natigilan ang ibang tao. Lahat sila ay mga desperado na nakaligtas sa laylayan ng lipunan, nabubuhay sa dulo ng talam, at ang pakikipag-away ay isang pang-araw-araw na gawain para sa kanila. Ngunit hindi pa nila nakita ang ganoong sitwasyon noon. Pumapatay na parang pumuputol ng sanga. Isa pang lalaki ang naglabas ng machete na kalahating metro ang haba, at inihampas ito sa balikat ni Lito. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay upang suluhin ang talam, at sa lakas, nabali niya ito. Klang! Ang talim na makapal ng palad ay agad na nahati sa 2 piraso. Sa sumunod na segundo, ang kalahati ng talim sa kamay ni Lito ay itinusok sa puso ng lalaking iyon. Kasunod nito, ang kanyang figure ay naging isang ilusyon, mabilis na hinabi ang mga natitirang individual. Ang tanging maririnig ay ang sunod-sunod na sigaw ng paghihirap, at ang pagtalsik ng dugo. Makalipas ang ilang paghinga, huminto siya, na may mga karagdagang katawan na nakahiga sa tabi ng kanyang mga paa. Hindi tiningnan ni Lito ang mga katawan na iyon, itinuring silang walang kwentang basura. Lumapit siya kay Bib, tiningnan ang gutay-gutay nitong pangitaas at nakalantad na balat, hinubad ang sarili niyang damit, at hinayaan siyang magsuot ng mga iyon. Kaya mo pa bang maglakad? Tanong ni Lito. Bahagyang nakaawang ang mga labi ni Bib, ngunit ni isang salita ay hindi siya makapagsalita. Natigil pa rin siya sa eksena kung saan baliwala na pumatay si Lito, na hindi makapaniwala. Kaya, mayroon talagang ganoong mga tao sa mundo, na tila kalmado at mahinhin, ngunit kung talagang mapuko, sila ay magpapakita ng kakayahang makawasak sa mundo. Kaya ito, ay kung ano ang isang batang Grandmaster ay tulad ng. Nang makitang hindi tumugon si Bib, naisip ni Lito na nanginginig ang kanyang mga binti. Iniabot niya ang isang kamay sa ilalim ng kanyang mga binti at ang isa naman ay nakasuporta sa kanyang mabangong balikat, na binuhat siya sa isang paalang na dala. Ang kanyang katawan ay nagdadala pa rin ng isang malakas na amoy ng dugo, ngunit si Bib ay hindi nakakaramdam ng takot o pagkasuklam, ngunit isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng kaligtasan at pagtitiwala. Matapos madala si Bib sa bahay, tumawag si Lito kay Knife Third, na nagtuturo sa kanya na hawakan ang mga bagay sa pagawaan ng tela. Pagkatapos ay pinapwesto niya ang mga tao sa bahay ni Bib, na responsable para sa kanyang kaligtasan. Matapos ayusin ang mga ito, naglakad si Lito patungo sa labasan. Nang makita siyang aalis na, nagmamadaling sinabi ni Bib, aalis ka na kaagad. Nilingon siya ni Lito at walang pakialam na sinabi, mayroon pa ring mapahamak na tao na hindi pa namatay. Si Kabut Geba. Tumayo si Bib, medyo nababalisa, at nagsabi, kung papatayin mo siya, para kang maging walang hanggang kaaway ni Master Xiao.
Ang impluwensya ng pamilya Xiao ay hindi kapani-paniwalang kakilakilabot, ang kanilang kapangyarihan ay umaabot sa buong timog. Kahit na ang iyong reputasyon bilang isang batang grandmaster, natatakot ako na hindi mo ito mapipigilan. Tumawa si Lito, hindi ko kailanman ginagamit ang aking reputasyon para takutin ang iba. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahan itong kinuyam, I usually use my fists. Pagkasabi nito ay naglakad na siya palayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Bib, nakaukit ang malalim na pag-aalala sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, sa pinakamagandang pribadong silid ng pinakamalaking Shing Club sa Hong City, si Kabutge, na nakasuot ng robe, ay masayang nag-enjoy sa full body massage ng isang magandang babae. Humigop siya ng red wine, tumingin sa kanyang relo, at bumaantong hininga, malapit na matapos ang oras. Patay na yata ang munting bastos na iyon na may apelyidong Argel, at ang stepchild na iyon na pinangalanang Lin, hihihi. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang taong dumukot kay Bib. Matapos ang mahabang ring, may humawak sa kabilang dulo. Hello, sabi ng mahinang boses. Kumunat ang noo ni Kabot, sino ka? Nasaan si Wolf 3? May malamig na tawa mula sa kabilang dulo, Mr. Ge, right? I'm an underling of Blade 3. Nice to meet you. Nang marinig ni Kabot ang pangalang, Blade 3, nakaramdam siya ng masamang pakiramdam, malamig na pawis ang malayang dumadaloy sa kanyang katawan. Ikaw. Bakit nasa iyo ang phone ni Wolf 3? Nasaan siya? Isang malamig na tumatawa na boses ang nagsabi mula sa kabilang dulo, nakaalis na ang gumawa para makipagkita siya, Mr. Ge. Naniniwala akong makikita mo siya sa lalong madaling panahon. With that, biglang natapos ang tawag. Sa sandaling ito, pawis na si Kabot. Sa nanginginig na mga kamay, nagdial siya ng numero, ang numero ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ilalim ng utos ng young master na si Xiao. Ilang segundo pa ay sinagot na ang tawag. Nang malapit ng makahinga ng maluwag si Kabut, ang boses ng tila halimaw ay umalangaw-ngaw mula sa telepono, Kabutge, pipiliin mo ang landas patungo sa kamatayan ng ang langit ay bukas bago ka. Sayang at hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo upang mabuhay. Nang marinig ang boses na ito, biglang nagbago ang mukha ni Kabut dahil sa takot, at itinapon niya ang kanyang telepono. Ang boses ay walang iba kundi si Lito, ang nagbali ng kanyang mga paa. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang solid at mabigat na pinto ay sumabog. Isang payat na figure ang dahan-daang pumasok. Ang titig sa mga mata ni Lito ay napakalamig, dahilan upang ang puso ni Kabot ay tumigil saglit at pinaramdam ang kanyang lalamunan na parang hinawakan ito ng isang nagyayelong kamay. Ito na nga ang pinaka-nakakatakot na tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. Sinulyapan ni Lito ang babaeng technician at malamig na sinabi, tumakbo ka kung ayaw mong mamatay. Natakot ang babaeng technician, nang marinig ang utos nito, agad itong tumakbo palayo. Habang naglalakad si Lito patungo kay Kabot, si Kabot ay patuloy na umaatres, gamulong sa lounge chair at awkward na gumagapang palayo. Tinapakan ni Lito ang kanyang likod gamit ang kanyang paa. Basag. Nadurog ang gulugad ni Kabot, napasigaw sa sakit. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka pakakawalan ni Mr. Xiao. Napasigaw siya ng desperado. Tumingkayad si Lito, ibinato ang mobile phone mula sa mababang mesa ng tsaa kay Kabot, nanunuya, tawagan mo na si Mr. Xiao. Talaga. Tumalon sa tuwa ang puso ni Kabot habang nagmamadaling kinuha ang mobile phone at dinial ang numero. Hello? Anong problema? Umalangaw mula sa kabilang dulo ang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Personal assistant iyon ni Mr. Xiao. Malakas na sinabi ni Kabot, masamang balita. Ang taong pinadala mo ay pinatay ni Lito. Nasa kamay niya ako ngayon, pakisabi kay Mr. Xiao na dal-iyan niya akong iligtas. Huminto sandali ang assistant, pagkatapos ay nagtanong, so nasa tabi mo lang si Lito. Halos maluha-luha dahil sa pagkabalisa, sinabi ni Kabot, oo, itigil ang kalokohan at hayaang kunin ni Mr. Xiao ang telepono. Sige, wait. Sumagot ang katulong, at may ilang ingay na nanggaling sa kabilang linya. Makalipas ang halos 1 minuto, muling sinagot ang tawag. Isang medyo mahinang boses ang nagmula sa telepono, hello. Bahagyang yumuko ang mga labi ni Lito. Alam niyang para sa kanya ang pagbati. Kinuha niya ang cellphone mula sa mga kamay ni Kabot at walang pakialam na sinabi, Master Xiao, medyo marami na akong narinig tungkol sa iyo. Bahagyang tumawa si Toby Xiao, pinatay mo ang matandang Chin, minaliit ko ang iyong kakayahan. Ang kanyang tono ay nanatiling casual, ngunit may bahagyang ginaw sa ilalim. Pambabala. Si Lito ay tumugon lamang ng 2 salita. Mukhang medyo nasisiyahan ka sa sarili mo.
Ang boses ni Toby ay unti-unting lumamig, sa tingin mo ang pagiging hostage ni Kabut ay nagbibigay sa iyo ng kontrol. Haha, huwag mag-atubiling patayin siya. Para sa akin, isa lang siyang itinapon na sangla. Walang pakialam na sumagot si Lito, wala akong planong bantakan inuman. Natural, papatayin ko si Kabutge, at natural, susundan kita. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Toby Xiao, binata, dapat kitang pasalamatan ng masama. Hindi ako tumawa ng ganito kasaya sa maraming taon. Ang pagkakasala sa akin, ako si Xiao, ay nangangahulugan na ang iyong kamatayan ay nalalapit na. Tungkol naman sa iyong mga mahal sa buhay at kaibigan, iimbestigahan ko ang bawat isa. Wala sa kanila ang maliligtas sa mundong ito. Maaaring isipin ng isa, ito ay magiging isang nakakaaliw na laro, tulad ng pangangaso ng mga hanggal na kuneho sa kagubatan. Pagkasabi noon, nagpakawala ng nakakatakot na tawa si Toby. Nang marinig ito, tumigas ang mga mata ni Lito. Sa orihinal, ang tanging dahilan kung bakit nagkaroon ng alitan si Toby sa kanya ay dahil kay Kabut. Para kay Lito, hindi ito nangangahulugan ng pakikipaglaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang pamilya at mga kaibigan ay ang antas ng katatagan ni Lito. Kung sino man ang humipo sa kanila, mamatay. Bahagyang ngumiti si Lito, dahil nasa mood si Young Master Xiao na maglaro, malugod kung sasamahan siya hanggang sa huli. Pagkasabi nun ay ibinabanan niya ang telepono. Takot na takot si Kabut kaya naiwan siyang halos patay, nakikiusap, huwag mo akong patayin. Pakiusap. Bago matapos ang mga salita, dinurog ni Lito ang kanyang leeg gamit ang isang paa. Samantala, sa mansyon ng pamilya Xiao, sa marangyang pag-aaral, dahan daw ang ibinaba ni Toby ang kanyang telepono. Isang Moro Slayer ang tumakip sa medyo may sakit na maputlang mukha niya. Kumusta ang investigasyon kay Lito? Mataimtim niyang tanong. Mabilis na sinabi ng katulong, katulad ng dati. Kakaiba. Ang taong ito ay nagmula sa mga ordinaryong simula, walang pinag-aralan. Hindi ko alam kung saan siya nagmula. Ngumisi si Toby Xiao bilang tugon, kung sino man siya, sa harap ng aking pamilya Xiao, lahat ay mga langgam lamang na dapat yumuko na parang isang hamak na buhay.